Pilipinas, una sa ating mga balita, inararo ng isang pampasaherong bus ang isa pang bus sa bahagi ng EDSA Carousel sa Cubao sa lungsod ng Quezon sa kasagsagan ng rush hour kaninang Miyerkules ng umaga. Maagang nabarahan ang bahagi ng EDSA southbound mula Pitwason Tunnel patungo sa Main Avenue Station ng EDSA Busway. Kwento ng MMDA Traffic Aid na rumisponde sa aksidente, sinadya umanong isampa sa Center Island ng driver ng Earth Star Bus na may plakang 7301 ang kanyang minamaneho. Makaraang maramdaman na wala siyang preno. Pero hindi umakyata ang bus sa konkreto at sa halip binangga ang kaharap na isa pang bus maging ang isang puting SUV na may plakang NGR 7509. Pawang may mga sakay na commuter ang dalawang sangkot na bus pero wala raw malubhang nasugatan. Naabala naman ang iba pang commuter ng EDSA Carousel dahil sa insidente. Nawala ng preno itong bus, tapos bumangga sa Center Island. Pagbangga niya, tumama siya doon sa pangalawang bus. Tumama sa pangalawang bus? Tumama dito sa isang kotse na kulay puti. Samantala, tuloy-tuloy naman ang dagsa ng mga deboto ng Poong Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand. Isang araw bago ang traslasyon. Ang mga pinakahuling sitwasyon dyan, ihahatid sa atin live ni Boy Gonzales. Boy! Bumagal ng bahagya ang pila sa ginagawang pahalik sa Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand. Ito dahil sa ilang mga deboto na nagtatagal sa ginagawang pagpupugay at pagpahalik sa imahe kung saan nag-aale rin ng iba ng dasal sa kanila. Ang iba sa mga deboto halos 8 oras nang nakapila, kaya problema ng iba nito ay comfort room. Dapat na malayo at limitado ang mga portalet kung saan hindi pa nalilinis ang iba rito. Kaugnay nito, gumagawa na ng nalaman ng paraan ng ibang mga deboto na makahanap ng comfort room at nakikiusap sila sa mga nakapila na babalik na lamang, kaya binabantayan naman ng mga kasama nito sa pwesto. Sa kasalukuyan, as of 12 noon, ang estimate crowd dito sa Quirino Grandstand ay umabot na sa 25,667 ang bilang ng mga deboto na nagtungo sa ginagawang pahalik sa Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand mula kaninang alas 7 ng umaga. Ang lagay naman ng panahon dito, makulimlim pa rin ang panahon at ang pila naman ay umabot na hanggang dito sa Rojas Boulevard. Para sa NBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Walang nakikitang anumang banta ang National Capital Region Police Office sa Metro Manila isang araw bago ang traslasyon. Ayon kay NCRPO spokesperson Major Mirna Diploma, handa sila sa security coverage sa kapistahan ng Jesus Nazareno at all systems go na sila para bukas. Mahigit 14,000 na NCRPO personnel at reinforcements mula sa iba't ibang rehiyon at ahensya ang nakadeploy mula Quirino Grandstand hanggang Quiapo Church. Sabi ni NCRPO Chief Police Brigadier General Anthony Aberin, naging metikuloso ang kanilang security planning at preparasyon upang masigurong maayos at ligtas ang milyong-milyong deboto. Mahigpit na ipatutupad ang pagbabawal sa paggamit ng backpacks, payong, alkohol, baril at mga vendor sa paligid ng Quiapo Church. Magpapatupad din sila sa key areas ng no-fly, no-drone at no-sale zones at likurban 500 meters ng event venues.
Magsisilbing radio partner ng Department of Budget and Management o DBM ang DZRH-MBC para sa gaganaping Open Government Partnership sa susunod na buwan. Ayon sa ahensya, bahagi ito ng pagkilala sa mahalagang tungkulin ng media bilang watchdog ng publiko sa pagtitiyak ng isang transparent at mapagkakatiwalaang pamahalaan. Ang buong kwento tinutukan ni Rose Babiera. Ginanap ang Memorandum of Agreement o MOA signing sa pagitan ng Department of Budget and Management at mga partners nito, kabilang ang DZRH Manila Broadcasting Company Media Group, para sa ilulunsad na Asia and the Pacific Regional Meeting na gaganapin sa bansa sa darating na Pebrero. Ang Asia and the Pacific Regional Meeting ang kauna-unahang regional meeting sa ilalim ng Open Government Partnership o OGP agenda simula 2017. Layo nitong palakasin ang konsepto ng transparency at accountability sa gobyerno sa pangunguna ng Department of Budget and Management. The concept aims to enhance the openness of government processes and institutions, making them more accessible and responsive to citizens. Dadaluhan ito ng mga high-level government representative, civil society leaders, policy makers at mga global at regional partners sa rehiyon. Sa ginanap na Memorandum of Agreement o MOA signing, kinilala ni Budget Secretary Amenah Pangandaman ang papel ng gobyerno at pribadong sektor, lalo na ng media sa pagsusulong ng open government. Ayon nga kay Undersecretary Wilford Wong, ang media ang nagiging daluyan at tagapaghatid ng tamang impormasyon sa publiko. Gayon din ang boses ng mga tao sa pagpuna sa gobyerno. The general public will be informed about the actions taken by the government, and in return enables them to give their opinions or feedback to us. Kinatawa naman ni Attorney Rudolph Steve Hularbala ang DZRH Manila Broadcasting Company bilang radio partner ng DBM sa proyektong ito. Kabilang din ang Presidential Communications Office, Inquirer Interactive Incorporation, Manila Bulletin at Digital Out of Home Philippines sa mga partner ng kagawaran. Ang Asia and the Pacific Regional Meeting 2025 ay gaganapin sa 5 hanggang 7 ng Pebrero sa Taguig City. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Marami ang patuloy na nabibighani sa hiwaga ng mga kambal o yung twins. Sa hindi kasi may paliwanag na dahilan, may mga bagay sa mundo na tanging mga kambal o twins lamang ang nagkakaintindihan. Gaya na lamang ng tinatawag na shared language ng mga kambal o yung cryptophasia. Ang paliwanag ng eksperto riyan, alamin sa report na ito. Hindi man palaging magkasundo o madalas mang naikukumpara sa isa't isa, may mga bagay sa mundo na mga kambal o twins lang ang nakakaintindi. Isa na nga rito ang konsepto ng twin speak o cryptophasia na tumutukoy sa di umanay shared language sa pagitan ng kambal na hindi naman naiintindihan ng ibang tao. Ayon kay Diane Paul, PhD, Senior Director of Clinical Issues in Speech Language Pathology sa American Speech Language Hearing Association o ASHA, ang teorya ng twin language ay nakabatay sa pundasyon na sabay isinilang ang kambal. Dumaraan anya mga bata sa phase ng speech development kung saan pinapasimple at ina-approximate nila ang mga salitang hindi pa nila kayang bigkasin. Halimbawa nito ay ang proto-word na wawa na tumutukoy sa water o tubig. Ang proto-word ay mga gawa-gawang salita o mga tunog na maaaring tumutukoy sa mga pangmatandang salita. Dito nabubuo ang tila secret language sa pagitan ng kambal lalo't maliban sa ginagaya nila ang kilos ng mga nakatatanda, gayon din ng isa't isa dahil palagi rin silang magkasama. Sa panig naman ni Jamie Van Eco, Associate Director ng ASHA, hindi ito maituturing na bagong language dahil ginagawa lamang nila ang kanilang kakayahan para iparating ang kanilang pangangailangan. Dagdag pa ni Paul, bagamat mas nagiging develop na ang kanilang language skills sa pagtanda, may ibang kambal pa rin daw na pinipiling gamitin pa rin sa isa't isa ang mga kinalakihang proto-words, lalo't isa itong paraan para pangalagaan ang kanilang unique connection bilang mga kambal.
Inanunsyo na ang 14 women roster ng Philippine Women's National Futsal Team na sasabak sa AFC Women's Futsal Asian Cup 2025 qualifiers. Kasabay niyan, ipinakilala na rin ang bagong head tactician ng national team. Ang mga detalye, tinutukan yan ni Millie Borja. Inilabas na ng Philippine Football Federation ang roster ng Philippine Women's National Futsal Team na sasabak sa AFC Women's Futsal Asian Cup 2025 qualifiers. Gaganapin ang naturang tournament sa Uzbekistan mula 11 ng Enero hanggang 19. Ang bagong roster ay binubuo ni Sheena Bores, Shelly Kadag, Sara Castañeda, Judy Coloni, Alicia De Campo, Isabella Flaningan, Catherine Graversen, at Katrina Gilu. Kukumpletuhin naman ni Samantha Huge, Rosel Mendaño, Vendel Nuera, Regine Ribosora, Kyla Santiago at Dainesa Tolentin ang nationals. Ayon sa PFF, masusi nilang pinili ang mga atletang magiging bahagi ng Philippine squad sa pamamagitan ng isang talent identification camp noong Disyembre. Samantala, ipinakilala naman bilang bagong shot caller ng team ang Barcelona-born coach na si Rafa Merino. Unang makakaharap ng Nationals ang Kuwait sa Sabado alas 9 ng gabi bilang bahagi ng kanilang Group C campaign. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Calling all Eraserheads fans dahil finally may date na ang docu-film ng iconic OPM band. Ang untold story ng E-Heads mula mag-disband hanggang sa kanilang reunion concert masisilayan sa Combo on the Run na ilalabas sa Marso. Narito ang report ni Showbiz Angel. Mula stage, sa big screen naman mapapanood ang legendary OPM band Eraserheads. Hi, we're the Eraserheads, and you're listening to your radio! Yeah! Ang documentary film ng banda na pinamagatang Combo on the Run ipapalabas sa Marso. Iikot ito sa kwento ng kanilang makulay na karera, kanilang pagdidisband, hanggang sa muling pagsasama-sama ni Ellie Buendia, Raymond Marasigan, Buddy Zabala at Marcos Adoro para sa huling El Bimbo reunion concert noong 2022 na dinagsa ng 60,000 fans. Masisilayan daw dito ang untold story behind the curtains ng isa sa mga maituturing na pinakamatagumpay na OPM band of all time. Kung matatandaan, Agosto noong nakaraang taon, binigyang pagkilala ang banda sa Gawad Oblation ng kanilang alma mater ng University of the Philippines para sa kanilang di matatawarang kontribusyon sa mundo ng OPM mula nang mabuo taong 1989. Habang last year lang din, nagbigay ligaya ito sa idinaos na opening ceremony ng UAAP Season 87, hatid ang kanilang timeless hits. Samantala, nakatakdang mapanood sa mga sinihan ang Combo on the Run docu-film ng Eraserheads mula March 21 hanggang March 23. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Showbiz Angel. At yan ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Miyerkules. Bukas, agpangan po natin ang paspasang balitaan para sa paglalakbay ng Puong Jesus Nazareno mula sa Quirino Grandstand. Pabalik naman po yan sa Quiapo Church. At syempre, antabayanan nyo rin po ang ating mga live coverages. Nagsimula na rin po yan ngayong araw o ngayong linggo po hanggang sa pagdating po ng Puong Nazareno naman po sa darating na Huwebes. Sa ngalan naman po ng aking partner na si Yuel Reyes, ako po si Karen Oyong para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan, hatid ng boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.